So yun, what's up sa inyo mga idol? Welcome back to my channel. So magandang umaga po. At ngayon po ay tayo ay magtuturo na naman ng isang panibagong video tutorial about sa ating pole wiring connection ng ating mga motor. So ngayon ay gumawa tayo dito ng wiring diagram. So bakit laging wiring diagram? Kasi mga idol, mas maganda yung wiring diagram kasi mas masusundan ninyo. At makikita nyo yung mga bawat kulay kaysa yung ating sa motor. Nakita nyo naman yung harness na pagkakadami ng wiring, mas lalo po kayo malilito. Kaya mas maganda po yung wiring diagram para meron na kayong makokopya. Screenshot nyo, mai-screenshot nyo na yung isang buo at makukuha nyo pa yung mga bawat connection. At saka mapapanood nyo pa kung paano natin proper step by step na connection ng ating gagawin sa ating ginagawang pole wiring. So nagagawa din po tayo mga idol ng about sa makina. So ngayon tatalakayin natin yung ating buong wiring ng bawat unit ng motor kasi mas mahalagang malaman ninyo na mas maganda ay mas makabisado nyo muna yung wiring bago sa makina. So tara mga idol, ang ating topic ngayon ay TMX Alpha 125. So tara, let's go. So yan mga idol, bago natin makalimutan, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share. At yung ating notification bell, huwag mong kalimutan at para kauna-unahan ka makakapanood ng aking video. So ito, may gumawa tayo dito ng buong wiring diagram ng ating TMX Alpha 125. Kung mapapasin nyo yung mga ibang tutorial, putol-putol. Kaya medyo nagkukulang pa rin tayo at hindi natin nakakabisado yung buong wiring. So kung tayo ay magbibigay nga ng tutorial about sa wiring diagram, ay kumpletuhin na natin. Kahit medyo matagal ay inyong pagtiyagaan at para makita ninyo yung buong connection kung saan lahat pupunta. Ibig sabihin complete rekado na yung ating video gagawin. So ayan o. So si TMX 125 Alpha mga idol ay isang AC drive. Yan, mapapansin ninyo. Meron tayo ditong AC drive or naka AC yung ating CDI na nanggaling ng ating stator. So yan, meron tayong CDI regulator, stator, pulser, ignition coil, ignition switch, mga brake switch, high and low switch, headlight, tail light, may mga placer switch tayo, mga bulb ng ating right and left, meron tayong horn switch, stock horn, battery, starter relay, bago yung ating starter motor. So ito, papaliwanag natin mamaya yan, itong clutch switch at saka itong ating push button. So yan, hindi masyadong kita lahat. At kung lilitan kasi natin mga idol yung ating drawing, maliit din yung mga kulay, color coding, hindi nyo masyadong mababasa. Kaya kung minsan may kalituhan din. Kaya ang ginagawa natin, step by step natin. So pagkatapos dyan, dito naman tayo mamaya. So susundan nyo lang naman yan bago mamaya saka kukuha na ng isang buong screenshot kung makukuha na talaga ng isang buo. Yan, gaganyan natin yan mamaya. So dito, kompleto rekado pag tayo magbibigay ng wiring diagram. Yung iba kasi hindi binibigay yung complete details, kaya naghahanap pa rin yung ating mga ibang manunood para masundan at mabuo yung wiring connection. Kaya kung minsan nahihirapan tayong mag-search kung saan natin makikita yung mga buong connection. So magpapabago-bago pa kasi iba't iba yung mga nagbablog ng mga ganito. Kaya dito sa atin kinukumpleto na natin. So dito, start na tayo mga idol dito sa kanyang stator. Ay meron siyang lalabas na wire dyan na 5 wire. Meron tayong pink, yung ating pink at yellow mga idol, ito po ay charging natin. Ito po ay loaded na sa ground. Kaya yung ating TMX 125 Alpha ay naka full wave. Full wave na po ito. So kakaiba ang design nitong si Alpha. So meron tayong kulay dito na pink, yellow, black, red, blue, white at green, white. So color coding tayo mga idol. So blue, white, dito ang connection sa ating, pakita lang natin mga idol, blue, white ng ating CDI. Yan. Yung iba ay nakikita natin vlog nila, nakikita natin vlog nila ay nilagay nila ay blue, yellow.
So kasi nga yung color coding, hindi malaman kung white or yellow, kaya kung minsan may kalituhan yung iba. Bakit merong blue white, yung kanyang pulser, ito po mga idol ay pulser positive. Ito po ang pinaka-positive ng ating pulser. Yan. Bago yung kanyang ground, green white. Ito yung pinaka-ground ng ating CDI. So dito din tayo sa may green white. So galing ng ating tachometer, RPM sa flywheel. So yan. Tapos ito kanyang black red. Mga idol, papunta naman ng black red ng kanyang CDI. Ito yung pinaka trigger. So lumiban papunta ng ating black red ng stator. Output stator, input CDI. So naka AC drive tayo. So tapos sa kanyang yellow, dito naman ang punta niyan mga idol, sa kanyang full wave regulator. So pag naka-AC ka ng regulator mo mga idol, yung yellow doon nung tinatalakay natin sa mga ibang tutorial natin, yun ay light coil. Ngayon ito naka full wave na siya. So itong natirang kulay pink sa ating stator, dito ang punta sa kulay pink ng ating regulator, pink, pumunta ng pink ng ating stator. So sunod natin itong regulator, full wave nya. Yung green dyan ay ground. Kaya pag mayroong nakita kayong ganyan mga idol, yan ay ground. Tapos tapusin na natin tong sa regulator, may natitira na lang siyang isa, dalawa. So ito na lang natitira sa kanya, yung black at saka red. Itong black mga idol ng ating regulator ay papunta ng ating ACC. So ano bang ACC ng ating TMX alpha, kulay black? So ayan, papunta dito. Ito yung black. Tapos dito sa ating regulator may natitirang red. Ito naman mga idol ay papunta ng ating, so ibaba na natin dito, liban. Basta nakita nyo mga idol na gumanyan, liban yung wire niyan, hindi yan connection. Kaya natin ginaganyan yan para dun sa walang kalituhan tayo. So dito natin papupuntahin yan sa may positive ng ating battery. At ito po yung nagcha-charge. Yan. Kukuha ba mga idol? Yan. Positive. Ngayon yung trabaho nitong si Black, kaya na tayo nag-connection sa ACC. Ang trabaho nito para i-control pagka full charge na ito, para maiwasan yung ating paglobo ng ating battery. So dito sa kanyang CDI may natitira na lang siyang green white at saka black white. So dito sa kanyang black yellow, unahin muna natin yung black yellow. Papunta to mga idol ng kanyang ignition coil. Yung primary. Ito yung pinaka positive. Primary to. Primary coil kung tawagin. Ngayon pag lumabas na dito, secondary na ito. Secondary coil. So naka ground na yan. So yung ating black white, yung ating black white ng CDI ay kill switch. So ito black white. Ito mga idol ay papunta ng ating kill switch. So ito. So once na tayo nag-off ng susi, yung black white nya negative didikit sa ating pulser blue white. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng masuplayan ng negative yung ating pulser na blue white. Doon na nagsisimulang mamatay yung ating motor basta dumikit yan. Yun ang trabaho nitong si black white. So dako tayo dito sa susian. Susian naman tayo, ignition switch. Dito sa kanyang kulay red, ito mga idol ay papunta ng kanyang positive ng battery. So dito meron niyang ano ba yan, nabubulo na naman, fuse 10 amperes. So yung kanyang green, yung paapat na wire sa ating ignition switch ay naka-ground na, body ground. So ayan, nabuo na natin yung connection ng stator, regulator, CDI hanggang ignition coil. So
paano naman natin mapapadireksyon, ano naman ang trabaho ni ating mga headlight, taillight, paano natin magagawa ng connection yan. So ito step by step nga yung ating ginagawa ngayon, at para mas malinaw sa lahat, kaya tutok-tutok lang, huwag kayong bibitaw, at para makuha nyo yung buong connection, kasi mahalaga malaman nyo, basta kayo nakapag-wiring ng isang buong motor, mapa AC drive or DC drive man yan mga idol, sa ibang mga wiring hindi na kayo mahihirapan. So kaya maganda na matutukan nyo ng husay. So dito sa kanyang headlight, ang si TMX Alpha 125 ay pag on nyo na susi, buhay na yung kanyang headlight at saka taillight. Ngayon sa kanyang headlight meron siyang blue, yung kanyang height at high, yung kanyang white ay low. Kalma, natitense bago yung isang wire dyan dito sa ating bulb, mapapansin nyo meron dyang nakakonnection sa ating yung pinaka ng ating bulb, yun ay pinaka ground na yun, kaya laging 3 wire yung nalalabas dito. So yung ating headlight, ito papunta ito ng ating high, yung blue, at itong white ay dito sa low. So dalawang wire lang yan, wala siyang on off sa kanyang right switch, wala siyang katulad nung on off ng ating side light, nasa kaliwa lang. Basta nagbuhay tayo na susi ay iilaw na kagad. So paano, bakit iilaw na kagad yan? Kasi nga ito mga idol ay sa kanyang switch ng high and low, ibababa lang natin dito mga idol, tundan nyo lang, ay kumuha na kagad dito sa kanyang ACC wire, black to. Kaya pag on natin na susi, may supply na kagad yung kanyang headlight. Ang gagawin nyo na lang doon, trabaho nyo na lang doon ay i-high nyo or ilo-low. So ganun yun. Ngayon sa kanyang kasabi na rin yung kanyang kulay brown, yung ating tail light sa likod. So ito nakakonnection din ito mga idol dito sa kanyang ACC. Yan, accessories wire din, black din. Kaya pagka nagsusi kayo, buhay na yung headlight, buhay na din yung tail light. So tatlong wire din yan. Ang green, negative, at yung ating green yellow, yun ito naman yung kanyang brake light. So paano mabubuo naman ng brake light? So ito sa ating brake switch at saka sa apakan, foot brake, ito yung kanyang naghahati, hiwalay yan. So ngayon kailangan natin niya supplyan ng ACC. So ito yun yung kaduktong ng ating switch, yung dalawang switch sa ating brake light. So cut pa yan dito, ito yan o. Ito yan o, yan. Kumuha din siya sa ACC, accessories wire, kulay black. Ay naka-ground na tayo. Ngayon pagka nag-apak tayo or pumiga tayo ng preno, magdidikit na ito. So masusupplyan na ito ng positive. Iilaw na ngayon si brake light. So si tail light, ganyan pa rin. Si tail light, may ilaw pa rin, at yung ating headlight. So ito naman mga idol, bubuuin naman natin yung connection ng kanyang placer. Meron siyang right and left placer. Meron siyang color coding na orange at blue. So hindi ko na alam kung saan posisyon niya, basta ang blue ang ginawa kong right placer, at yung left yung ginawa nating yung orange yung ginawa nating left placer. So dito meron niyang tatlong wire. Mapapansin niyo yung ating placer switch. So dikit na dikit lang mga idol. So ilabas na natin dito yung left, at ito yung kanyang right mga idol. Yan. So may common. So ito si common, pupunta to sa, so tingnan niyo mabuti mga idol. Medyo sikip lang yung ating space. Ito ay papunta na ng ating placer relay. So gagawa tayo ng placer relay. B at L. BL yan. So ito papunta dito ng ating letter L. Ngayon, para gumana yung ating placer relay, kukuha tayo dito sa ACC. Dito din ang punta sa, so mali pala mga idol. Pag correction, itong common ng ating placer switch. So okay yan. Dito ang punta sa letter B. Supply. Ngayon itong kailangan natin lagyan yung ating letter B ng ating accessories wire. So itong letter L. So okay mga idol, patuloy tayo. Nagkaroon ng problema yung ating record volume pagdating dito sa tinatalakay natin dito sa kanyang placer relay.
So dito tuloy ulit tayo yung kanyang letter B, kumuha dito sa ACC wire papunta ng B, bago lalabas dito sa L light, papunta naman ito ng ating common. So ito tatlong tuldok, ito yung gitna niya kon. So yan. Yan. So pag tayo graph, paswat ng blinker na galing ating relay na galing source ng AC block. So okay yan mga idol, yan yung sinasabi ko, nagkakaroon ng problema yung pagkaka-record ko sa video. Kaya tinry ko na i-voice over na lang ito. So nandyan nga tayo sa part ng switch ng right and left placer. So kung mapapansin nyo dyan mga idol, meron dyan tatlong tuldok. So yung kanyang gitna dyan ay lalagyan nyo ng source ng ating ACC block nang galing ng ating susian. So dadaan niya sa letter B, yun yung supply. Pagliban niya sa letter L, yan na nga yung papunta ng ating switch ng ating placer relay. So blinker na yan, kaya once na tayo ay nag-turn sa right placer, iilaw na yung ating right placer. So kung ite-turn naman natin sa left, magkakaroon din ng supply nang galing ng ating placer relay, at yung ating left placer naman ang iilaw. So kung mapapansin nyo mga idol, tayo ngayon naka voice over, so hindi panama do sa aking itinuturo ng ballpen kaysa dito sa aking sinasabi. Kaya kung ano man, para matapos natin tong video ito, yan naman ay may mga guide na, inyong i-screenshot na lang mga idol, at para makuhanan nyo ng buo yung ating alpha TMX alpha 125. So dyan naman sa busina, ayan tinuturo kong busina, yan naman mga idol ay ito binus over nga natin. Yung kanyang busina ngayon ay positive trigger. So yung isang linya ng ating terminal or terminal pin ng ating busina, yan po ay naka negative ground na. So may connection na siya ng negative. So bago yung ating isang linya ng ating sa busina, sa switch, ay papunta dyan sa may isang wire bago direkta ng ating ACC. So hiwalay yan, kaya pag yan nagkapit at bumusina tayo, ayan ay magkakaroon na ng supply ng positive, kaya bubusina na yung ating stock na horn. So dyan naman sa ating starter motor, bago natin mapaandar yan, mapapansin nyo yung placer relay, nilagyan ko ng mga number 30 galing ng battery, number 87 papunta ng starter motor, positive yan, black. Bago yung ating number 30 red. So wala kayong makikitang ganyan na number na 30, 87, 86, 85 kasi nga pang horn relay yan, pero iisa po yung gamit nyan, horn relay at saka yung ating stock na starter relay. So yung ating 86 gagawin nating 85 dyan, papunta ng switch ng ating push bottom. So hiwalay din yan, may spring yung ating trigger ng ating starter or push button natin. So yun, yung isang connection yan papunta ng ating ACC block uli. Kaya pag nag trigger tayo dyan sa ating push bottom, magbubuo na yung connection ng kanyang positive. Bago yung ating negative, yan mga idol ay papunta ng ating negative ng ating neutral light indicator. Kaya kung mapapansin nyo, may ginawa ako dyang neutral light gear na first gear, second gear, third gear, fourth gear at 5 gear. Yan yung ating cambio. So yan ay naka negative ground. Ang positive niyan ay connection na sa ating ACC. Kaya pag tayo nag first gear, mawawala na ng supply na ground yung ating number 85 kasi nga lumipat na sa first gear. Kaya kung mapapansin nyo, yung ating motor na TMX Alpha, pagka tayo ay nakakambyo ay hindi natin mapapaandar
kundi tayo pipiga ng clutch, kasi nga nawala na yung connection niya at napapunta na sa ating first gear hanggang fifth gear. So ngayon, para mabuo ang supply niyan, may isa pa tayong option dyan, yung ating clutch. Kaya pagka tayo ay nakakambyo, pinipiga natin yon, kasi yun ay connection, yung isang wire ng switch ng ating clutch papunta ng ating negative ground. Ngayon pag kinlats natin yon, yung isang wire doon nasa ground na. Ngayon pag tayo nag clutch, susuplayan niya ng magdidikit na yung galing ground na wire papunta naman ng ating number 85 ng starter relay. Kaya mabubuo yung ating number 85. Magti-trigger na ngayon pagka tayo nag-push start o push bottom, mabubuo yung ating positive connection, at saka pag nag-clutch tayo, mabubuo yung negative connection. Kaya magti-trigger na yung ating starter relay, at yung kanyang source number 30 lilipat na sa number 87. Malaking wire yan na papunta doon sa ating starter motor para yun ay mapaikot. So yung sinasabi ko namang gear indicator mga idol, yan ay nakakapit doon sa ating mapapasin nyo minsan nandun yan sa may itaas na bahagi ng ating sprocket sa una ng motor. So yun ay negative connection or negative, pinaka negative sensor niya yon, na yan ay pag tayo nagkakambyo, yung kanyang may bulitas dyan, or yan ang pinaka negative niya, nagpapalipat-lipat dyan sa ating gear indicator light, yung neutral light, neutral, first gear, second gear, third gear at fourth gear hanggang fifth gear. Kaya palipat-lipat yung connection ng negative. Kung saan tinapat yung negative, yun ang paiilawin niya pag tayo nagkambyo, kasi paikot-ikot yun, yung bulitas niya tumatapat yun doon. So yun, kuhanan nyo na lang ng screenshot at para makuha nyo yung buong wiring ng TMX Alpha. So hanggang dito na lang ang ating video mga idol. Maraming pong salamat, at salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Hanggang dito na lang mga idol, at sana may natutunan kayo. Maraming salamat po and peace.